ay bago lamang pinag-uusapan. Pang-apat, bakit ang mga end users tulad ng mga estudyante at hindi ang root cause ang pinupunteriya ng programa? Actually, ang programang ito ay reinforcement lamang sa mga existing ng pagpuksa sa mga drug syndicates. Tanong, what if ma-violate ang human rights ng mga estudyante? Ang human rights po, such as rights to liberty, ay hindi absolute bagkus may limitasyon din. Para sa amin sa affirmative side, ang mandatory random drug testing in schools and colleges ay isang method o process of solving the problem on the issue of drugs in institutions such as schools. Sa puntong ito, I have raised my case. Ayan! Na-impress ka ba? Si Dennis. So, yan po yung sa affirmative side ni Dennis. Sabi niya, ang mga umpisahan natin sa schools dahil mga estudyante na may kaya at pag-reinforce lang daw. Reinforcement. Reinforcement sa mga solusyon na naisip ng gobyerno para puksain ang droga dito. Okay, so narinig na natin ang affirmative. Dito naman tayo sa negative. Kathy, anong buwelta naman ng negative side? Una po sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Kami po sa negative side ay hindi sumasang-ayon na ilunsad ang mandatory drug testing sa sekundaryang paaralan at kolehiyo dito sa Pilipinas. Unang-una, ano ho ba ang motibo ng gobyerno upang ilunsad ang proyektong ito? Pangalawa, kung may problema nga ba ng droga sa ating mga paaralan, totoo ba na ang mandatory drug testing ang siyang magiging solusyon sa ating suliranin sa droga? Ngunit ang tanong, naging epektibo ba ang mga naunang proyekto laban sa droga? Ano ang pagkakamali ng gobyerno kung bakit hindi nagiging epektibo ang mga nakaraang plano nila? Ito ba ang pagkakamali ng paaralan na kulang sa value system? O isa rin ba ang bata sa mga pamilyang kagaya ng mga brudet? Pag-isipan po natin ito mga kabataan, kung ano nga ba talaga ang solusyon. Ito ba ay dapat pagtuunan ng pansin, ang dapat pang pagtuunan ng pansin ay ang dulo ng problema o ang mismong ugat nito. Inuulit ko po, ang negative side of the house, hindi po sumasang-ayon sa paglulunsad ng mandatory drug testing sa Pilipinas. Okay, sabi naman ng ating negative side, Kuya, hindi raw ang mandatory random drug testing ang sagot dahil hindi nito sinusupol ang ugat. Hindi, pinuputo lamang ang damo at hindi pinapatay ang ugat. Okay. Ayan. Dito naman tayo sa mga guests natin, Kuya. Siyempre, Sir Bien. Unahin natin si Sir Bien. Well, sa nakikita ko dito, constitutional naman kasi talaga yung katungkulan ng ating gobyerno na pangangalagaan yung karapatan, saka yung kaayusan at kabutihan ng ating mga kabataan. Nandyan yan sa Constitution. Para sa akin, positibo yung nakikita ko na talagang nagbibigay sila ng kahalagahan para sa mga kabataan nga. Subalit pag-usapan natin yung pinaka-problema ng droga, para sa akin parang agree nga ako sa sinasabi nga ng negative na parang hindi nga talaga yung solusyon sa aking pananaw. Maraming salamat. Ma'am Nelly, tingin mo ang sinasabi ng negative side, hindi daw ito ina-address yung ugat ng problema. As a sociologist, what do you think saan galing or nagsistem itong problema sa droga? At paano naman nating i-address ang ugat nga ng problema na sinasabi ng negative? Yeah, thank you for that. I'd like to answer that question by going back to the family system. Where do these kids come from? It does not really matter if it's about the socio-economic, kung galing ba siya sa poor family, middle-class family, or the super rich kids. It is coming from the family itself. So ano ba ang tinuturo sa bahay? Ano ba ang nagiging role ng, especially the parents? If we have to be realistic about all these things, it's not really the root cause, the money. Because research have shown that where do these kids go? To the nearest internet cafes. Not to the dealer, or they don't go out of the fence to, can I have some of this? It's not actually like that because young people seek out for the other young people. So whatever they do, they're influenced by what these people do. So regardless kung anong ginagawa nila. Ayan. Yeah. Dito naman tayo kay Mami Emerly. Mami, is that a rule that you impose at home? Kailangan kilala nyo po or do they come and go as they please? Trust na lang. It's just a matter of trust with your kids.
Thank you. Bilang bilang nanay, liberal-minded ako. No? Kung anong gustong gawin ng anak ko, go. Pero pag-start may agreement kami ng anak ko. Ito ang pros, ito ang cons. Pag gawin mo ito, itong mangyari sa iyo. Pag gawin mo ito, itong mangyari sa iyo. It's up for you to decide. Kung gusto mo ito ang hinatnan mo, go. Kung ito ang gusto mong mangyari sa buhay mo, go. Kasi ako, tapos na yung bukas ko. So, bigyan kita ng karapatang mag-decide. Ayan naman. Congratulations, Mami. Nasa pagpapalaki yan, Mami. Okay? Dito naman tayo, Kuya. Uy, he's met a friend in the audience. May kaibigan na ako dito sa audience. He's Napakagwapo met a at friend. magaling na I estudyante. agree. Gwapo nga siya. Mukhang ano daw to, magpapari daw to. Tanungin natin to si Quizzer. Para po sa mga debaters ng affirmative side, actually po, ako po ay sang-ayon sa panukalang mandatory random drug testing na ikakandak sa mga schools. Yun nga lang po, ang gusto ko pong malaman ay magbibigay po ba ito ng probable results po? Yung percentage po o yung makukuhang resulta po dito sa ikakandak na mandatory random drug testing ay magbibigay po ba ng probable results? Para sa akin naman, kasi nga random, by chance lang, siguro hindi sa kabuuan talaga yung makikitang picture, pero makaka-conclude tayo from that sample group. Kasi nga, mas mahirap kung isasali mo lahat. Ito na lang yung simula muna. Hindi natin masabi, baka in the near future, gawin na siyang, hindi na talaga random, lahat na. Lahat. So, Ayan. So simula lang daw ito. May Okay. follow-up question si May follow-up ba? O Quizzer. sige. Ang tanong ko po ay para pa rin po sa affirmative side na debaters. Paano po ba pag yung mga estudyanteng napili po sa mga paaralan na kung saan ikakandak po yung panukalang mandatory random drug testing, mga estudyante po na hindi naman talaga gumagamit ng droga. Paano pa po ba pag ganun yung sitwasyon? So ang ibig sabihin yata ni Quizzer, Sinuwerte, kung yung natsambahan. mga positive, hindi sila napili sa Oo, random. dun sa random Puro dahil random drug-free. nga. So mali yung picture na mapipaint. So Bale, sasabihin parang mo, ganon. drug-free ang isang school, pero dahil nakatsamba lang, wala naman, Sinuwerte. sinerte yung school. Paano po ba yun? Affirmative. I agree to Quizzer. Pero tingnan natin yung other side. Paano kung yung tao ay positibo? Yung estudyante ang positibo. Kasi by chance yan Ayan, So, okay. Ito, no? Talagang painit na ng painit, Kuya. We'll get back to that point later. Pero in the meantime, wag na wag po kayong aalis. Umiinit na po ang usapan. Magbabalik po ang KKK pagkarayan lamang po ng ilang paalala. With regards to random testing, double-sided kasi first of all, meron ding rights yung tao na pwede siya mag-resist if he does not want to have the random drug testing. Pero for me personally, it's a good way of ensuring safety to our students. In favor po. Why? Okay. Para malaman natin if they are involved in drugs or not. Oh, why not? For the good sake mo po. Okay, ayan, nagbabalik po tayo sa KKK at sa issue ng mandatory random drug testing sa Oo nga, paaralan. Kuya. Kanina, nagkainitan na. Ngayon, mas mainit pa. Ngayon, papainitin pang lalo, Ngayon naman, Nikki, dumako naman tayo sa issue ng practicability. Dito sa issue na ito, pag-uusapan natin ang pamamaraan at ang pagsasagawa ng testing sa mga estudyante. At subukan natin sagutin ang mga tanong gaya ng sino bang gagastos nito? Magkano bang gagastusin? At anong gagawin ng estudyante pag masali siya dito sa testing? Ako ang tanong ko dyan, Kuya, is, paano kung ayaw ko? Kunwari na timing sa akin, ayoko lang, hindi ko feel, parang Hindi ganun. mo lang feel. Ayoko lang. Ayan, isa sa mga tanong Oo, yan. yung So ganon. anyway, umpisa na po Affirmative natin. muna tayo, Kuya. Okay.